Treasure hunting weekend, mga katiyat. Sa aming balikan ngayon ay dating aming treasure site. Yung tinesdig namin noon, 3 years ago, ay meron kaming dalawang hukay dito. At para mapanatag ang ating isipan, ang purpose ng pag-re-scan, re-detect, at muling pagtingin nito ay para mawala na sa atin isip ang site na ito, mabigyan natin siya ng tuldok. Ibig sabihin, tanggalin na natin sa listahan ng ating uhukain. Okay, kasi dala naman natin ng ating scanner, isang magandang gamit na makatulong sa pag-confirm kung meron talagang laman itong aming hinukay noon. Kasi ang gamit natin noon ay itong mga locator natin na mga umiikot at metal detector. Okay, kaya ito nilinis muna ng ating kasama. Merong malalim na hukay dyan. Sa tagal ng panahon, nag-bar down na siya. Ayan o. At lupa na siya, mababaw na. Dito may nakuha kami noon na maraming botelya. Bote na, of course, World War II types of bottles. Yung mga iniinuman ng mga sundalong Hapon na kulay green, kulay brown. Ganyan ang mga bote at napakarami. Kaya atin na pag-isipan na baka meron pa ito sa kanyang baba, sa baba ng mga bote. Kaya para matuldukan na nga ang ating pag-iisip palagi na merong laman ito, ngayon ay malaman natin kung meron pa nga. Okay, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiats all over the Philippines, sa Luzon, buong Luzon, especially diyan sa Cordillera at Pangasinan, sa Tugigaraw, diyan din sa Iloilo. Meron tayong maraming subscribers sa Iloilo. Shout out sa inyo diyan, sa Cebu, Bohol, Leyte, at dito na rin sa Dinagat Islands, sa Socorro, Siargao. Shout out sa lahat. At dito sa Mindanao, sa Agusan, diyan sa Manolo, Portage, shout out diyan. Sa Surigao del Sur, San Miguel, Magruyong, Tandag, shout out sa lahat. At sa mga hindi ko nabanggit na mga lugar, shout out din sa inyong lahat mga katiyats. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Okay, so umpisahan na natin ang scanning. Meron akong napansin sa scanning namin. Kung maniniwala kayo mga katiyats ng superstitious belief, yung paniniwala sa mga ano bang tawag dyan, superstitious nga, ang Lunes na araw ay palaging positive ang aming, marami kaming positive detection Basurahan ba siguro? kapag Lunes. Naida kong puno. At kapag Biyernes naman ay halos lahat ay negative ang pinupuntahan namin. Ano kaya ang ano nito? Scientific explanation. Sabi ng kasama ko baka ang buwan, baka na ano raw sa lunar. Kasi ang alam naman natin ang buwan ay malaki ang ano ng buwan, itong epekto ng full moon saka yung new moon. Itong mga brown. Nag-high tide, low tide ang earth dahil sa buwan. Kaya baka sa magnetism din ay nakaka-apekto ito. Kaya maraming talinghaga talaga itong pag-treasure hunt. Kahit na meron kayong magandang gamit, katulad nito ng proton, kapag hindi tumapat sa magandang araw, ay negative ang mga resulta. So sa experience lang namin yan, mga katiyats, kasi nililista namin ang mga araw na maraming detection at positive. Mukhang kanding ani. At karamihan ng araw na nag-positive Ah. ay Proceed ta, Lunes. proceed.
Yara sa Lunes pagi. ang marami. At yung ibang araw Tara. ay halos wala, negative ang mga result. Tota. Kaya ang maganda, payo rin ng isang kilala ko na may ganyan na scanner na dapat ay i-detect 3 times. Halimbawa, scan kayo ngayon, Lunes, scan na naman sa Martes, at scan naman sa Miyerkules. Kapag ganyan na hindi nagbago, nandyan pa rin ang detection, ibig sabihin ay talagang nandyan ang item. Yan ay scientific na yan, pamaraan. Walang tinitingnan na araw. Okay, so tapos na kami doon sa yung may mga bute, na napakaraming bute, ay walang kahit metallic reading, wala talaga. Walang precious metal. Kaya X na natin ang ano na yun, ang hukay na yun, X. Tanggalin na natin sa listahan. Kasi kung hindi natin tuldukan ang ating mga site, hindi natin yan tanggalin sa ating listahan, ay dadami ng dadami ang ating project. Dapat kasi before tayo pupunta sa isang project, ay tapusin muna natin yung isa. Bali kung relasyon pa yan sa babae, ay huwag ka munang magrelasyon ng iba kung meron ka pang isa. Kapag nandyan pa yung GF mo, huwag mo nang maghanap ng iba. Dahil gugulo ang buhay. Naibago na bundok. Sabi nga ni Digong, huwag mong subukan, gugulo ang buhay. Ligo na to. Okay, so ganyan ang ang aming style na dapat matuldukan na namin at matanggal na sa ibang listahan hanggang sa kukunti na lang ang ating i-detect o babalikan ng mga treasure site natin. Pero kung itong mga buting ito ay nahukay nyo sa 3 meters, ganyan kalalim, ay kahit na walang detection sa inyong mga gamit, hukayin nyo pa rin ang baba nito, ang baba ng buti. 2 meters pa rin ang galing sa buti na level. Ipagpatuloy niyo ang paghukay kahit walang detection, kasi marker na yan for treasures. Itong mga buti na nabaon lamang sa 1 meter ay hindi pa ito ibinaon. Ito'y itinapon lang sa ibabaw ng lupa noong panahon ng giyera. Dahil sa marami ng bagyo, maraming flash flood, baha, ay kumapal ang lupa at natabunan ang mga buti na ito na hanggang 1 meter. Kaya akala natin na ibinaon ito. At kapag ang mga buti na yan ay nasa ibabaw lang talaga ng lupa, sa lalim na half meter, 1 meter, ay hindi pa yan marker. Kaya yun siguro ang nahukay namin, kasi 1 meter mahigit lang yun. Hindi pa yun marker. Yun ay siguro tinapon lang doon ng mga sundalo. Okay, ngayon ang binalikan namin ay itong sa Bamboo naman. Itong lugar na ito ay meron itong mapa. May mapa ito. Merong 3 drums na nakabaon dyan ayon sa mapa. Kaya naghukay kami noon diyan. Dahil nga may mapa. Yun ay estimate lang naman yun. Tansya lang ng distansya. Kasi merong mapa. Ngayon dahil merong scanner ay atin binalikan. Baka nandyan lang yan. Baka hindi natumbok. Kapag ganito naman ang lalabas sa inyong scanner, yung hindi buo, yung ganyan, kalat-kalat lang na hugis na parang mapa. Pero may tubig. Lalo na kapag mababaw ang deep ng ganyan na image, ibig sabihin yan ay minerals lang yan. Ang mga item na nakabaon ay may hugis talaga. Meron siyang bilog, merong rectangle, merong square. At malalaman nyo yan kasi nakapalibot sa square ay aura niya. Ang aura ay orange to yellow. Yan, talagang may hugis yan na rectangle, square, or bilog kapag mga drums. Ato si Kwan si
At kapag kalat, katulad ng kanina, ay yun ay mga minerals lang na na-scan ng gamit. Ang problema kasi dito sa sa LiDAR, kasi ang LiDAR ay gumagamit ng laser, LiDAR technology. Ito yung Proton. Ang LiDAR ay tumatagos yan hanggang 40 meters deep kapag walang nakaharang na malalaking bato. Ang problema ng LiDAR ay ang malalaking bato kasi hindi na tumatagos ang laser. Kaya kung ang lugar ay hindi nilalagyan ng mga bato, so okay na siya. Talagang mabasa niya ng eksakto. Meron ding magnetometer itong kaya nga nakalagay sa magnetic scan. Ang Proton Elec ay meron ding magnetometer, ganyan. Iron yung metal yung ma-detect niya through magnetism. At yun, kahit may nakaharang na mga bato, ma-detect pa rin ng magnetometer ng proton hanggang 40 meters deep. Yan ang maganda sa Proton. Dalawa kasi ang dala niya, magnetometer at LiDAR scan. Oo, kaya yan, magandang gamit ang Proton. Mabigat nga lang siya, pero sigurado na may epekto yung kanyang bigat. Kasi yun ay bigat ng mga coil at sensors. Sa dami ba naman ng sensors, siguradong may epekto yan. Okay, so meron kaming maliit na reading, hindi pasok sa precious, dito na portion sa may kawayan. Kaya pag-isipan pa namin yan kung atin ipagpatuloy kasi hindi precious ang reading, pero something more than minerals ang reading niya. Okay, so yan lang ang aking may bahagi sa inyo ngayong araw na ito mga ka-DX. Ako'y magpaalam na. God bless us all. Ingat kayong lahat.